Iniimbestigahan ngayon ang motibo sa pagpatay sa dalawang dayuhan sa Malate, Maynila. Itinumba po sila ng riding in tandem. At nakatutok si Jomar Apresto. Dead on the spot ang dalawang foreign national na yan matapos tambangan sa bahagi ng Malvar Street, Malate, Maynila, mag-aalas 11 kagabi. Ang mga biktima, malapitang pinagbabaril ng riding in tandem. Base sa kuha ng CCTV na ipinakita sa atin ng mga tauhan ng Manila Police District, makikita ang dalawang biktima na nakasakay sa isang taxi. Pinababa sila ng dalawang salarin at agad na binaril at kinuha ang kanilang mga gamit. Sabi ng isang saksi, nakatambay sila nang marinig ang ilang putok ng baril. Pagtingin namin, may dalawa ng nakabulagta. Yung isa, kinukuha yung mga gamit ng nakabulagta. Wala silang parehas helmet, tapos parehas silang naka-face mask, naka-sombrero. Tumanggi munang magbigay ng aktual na kopya ng CCTV ang barangay habang gumugulong ang investigasyon. Pero base sa kanilang monitoring sa CCTV, agad na hinabol ng mga nagpapatrolyang pulis ang riding in tandem. Bali ang umabol po na natin dun sa riding in tandem is mga temaryo po. At meron pa pong sumunod na dalawang pulis na tumatakbo lang po. Nag-exit po sila ng Adriatico going to ng Alonso Adriatico po. Ang bali ang labas po nun sir, Bocobo na po, Antagos. Ayon sa Manila Police District, parehong nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang dalawang biktima. Napagalaman din ng pulisya na isang lalaking marketing staff ng isang club ang kasama nila sa loob ng taxi bago mangyari ang krimen. Ito raw ang nag-alok sa mga biktima na magtungo sa kanilang bar. Dinala siya sa tanggapan ng MPD para sumailalim sa investigasyon. Hindi pa malinaw kung saan galing ang mga biktima bago ang pamamaril. Dalawang basyon ng bala ng hinihinalang 9mm pistol ang narecover sa crime scene. Inaalam pa ng otoridad kung ano ang nationality ng mga biktima dahil walang ID na nakuha sa kanila. Pero isang opisyal ng Manila Koreatown Committee ang nagtungo sa crime scene. Patuloy naman ang backtracking at hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang riding in tandem at malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras. Mag-iimbestiga ang Quezon City LGU matapos mahuli ang isang tauhan sa City Hall na fixer umano ng mga papeles na peke pa. Ang isang nabiktima niya nawala ng milyon-milyong piso. Nakatutok si Katrina Son, exclusive. Kung tinawagan po kami, para po kaming may himatay, hindi. Kasi po, niloan lang po kasi namin yung mga binayad po sa kanya. Inakalang mapapadali ang paglalakad ng mga papeles. Pero sa huli, nalagasan ng milyon-milyon si May, di niya tunay na pangalan. Dahil iyan sa babaeng nagpakilalang taga City Hall na anyay handa raw lakarin ang mga kailangang permit para muling buksan at ma-renovate ang kanilang dialysis center na nagsara nitong pandemic. Sabi po niya, tamang-tama dahil malakas ako sa City Hall, sa accounting department ako nagtatrabaho. Ako yung humahawak ng payroll ng mga taga City Hall. Nagtiwala raw siya sa kagustuhang matapos agad ang renovation. Pero panay raw ang hingi sa kanila ng sospek ng pera. Pinipilit din daw silang mag-advance ng renewal permit. Kung hindi, baka ipasara raw ang dialysis center. Dahil nagdududa na raw si May, pina-verify niya sa Quezon City Hall ang mga hawak nilang permit galing sa sospek. Ang resulta, peke ang mga dokumento. Laking panlulumo ni May dahil umabot na sa mahigit 4 na milyong piso ang nakubra sa kanila. Wala na po kaming trabaho ng kapatid ko kasi po kami nagtatrabaho eh. Yung life savings po ng pamilya namin napunta na po doon. Kaya nagpatulong na sila sa mga otoridad. Sa isang fast food restaurant sa Quezon City, doon kinatagpo ang babaeng sospek. Inabutan siya ng brown envelope na ang laman, marked money na nasa 800,000 pesos. Umalis saglit ang babaeng inabutan ng sobre, pero pagbalik, nilapitan siya at hinuli ng mga operatiba. Ang sospek na pag-alamang accounting aid 3 sa accounting department ng City Hall. Ayon sa mga otoridad, matagal na raw itong ginagawa ng sospek. Pag natunugan niya yung isang building ay nagpapa-renovate or kailangan na isang permit, lalapitan niya. Tapos mag-offer siya ng mag-assess, mag-process na lahat ng dokumento. Tapos hihinga niya ng pera.
Tapos una, takutin niya muna na ito ay malaki ang penalty nyo. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa mga reklamong robbery, extortion at estafa. Inaalam din kung may kasabwat siya sa City Hall. Giit ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi nila kinukonsinte ang korupsyon at handa raw silang umaksyon sa anumang irregularidad o paglabag ng kanilang mga tauhan. Hindi rin anya kailangan ng fixer para kumuha ng mga permit dahil maaari na raw malakad ang mga yan online. Pwede rin daw tumawag sa kanilang hotline. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa sa loob lang ng 2 linggo matapos ang habagat at mga sunod-sunod na bagyo nitong Hulyo. Ayon sa DOH, mahigit 15,000 ang mga naitalang kaso ng dengue nitong July 13 to 26 kung kailan naramdaman ang epekto ng habagat at ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. 7% itong mas mataas sa mahigit 14,000 kaso noong June 2 to July 12. Sa mga kaso ng leptospirosis, mula sa halos 200 kaso araw-araw noong August 3 to 9, bumaba sa 10 kada araw ang naitalang kaso nitong August 10 to 14. Sa ngayon, halos 4,000 kaso ng leptospirosis ang naitala mula June 8 hanggang August 14. At nananatili pong nakaalerto ang mga DOH hospital at halos 15 leptospirosis fast lanes sa buong bansa. Laki ng sunog! Nagliparan ang mga alipatol dahil sa laki ng sunog sa isang residential area sa Muntinlupa. Ayon sa mga bumbero, sumiklab ang sunog sa barangay Buli bago mag-alas 4 ng umaga. Mabilis kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-apula sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Ayon po sa barangay, 2 ang bahagyang nasugatan at dinala sa ospital. Inaalam pa kung ilang pamilyang apektado, gayon din ang sanhi ng apoy at ang halaga ng pinsala. Sisimulan na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang kani-kanilang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. May hamon pa kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isiwalat ang mga dokumento at mga pangalan ng mga sinasabi niyang sangkot sa katiwalian. Nakatutok si JP Soriano. Mahiya naman kayo. Sa gagawing investigasyon ng Kamara para tukuyin ang mga mambabatas na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno, kabilang sa mga iimbitahan ng House Tri-Committee ng Public Accounts, Public Works at Good Government, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Disclose sino po yung 67 lawmaker contractors na binabanggit niya in the last couple of weeks, nasaan po yung mga dokumento. He has to be able to do it under oath. Kasi araw-araw na ho niya yung sinasabi, up until today, it has been the 4th week. It's been more than a month. Wala pa rin pong pangalan. Wala pang bagong tugon si Magalong sa sinabi ng Kamara, pero dati na niyang sinabi na handa siyang isumite sa Pangulo ang mga pangalan at ebidensyang meron siya. Sabi dati ni Magalong, kalimitang moro-moro o gawa-gawa lang aniya ang bidding sa mga flood control project. Kadalas ay nananalo aniya ang mga paboritong kontraktor ng mga politiko na anya'y mabilis magbigay ng kickback ang karaniwang mga nananalo. Ayon anya sa mga mismong nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ang ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso. Sa kabuuan, ayon kay Magalong, nasa 30% na lang ng budget para sa proyekto ang natitira at nagagastos. Tanong noon ni Magalong, paano magiging patas ang investigasyon ng Kamara kung mga kabaro nila ang sinasabi ni Magalong na sangkot? Sabi ni Ridon, may mekanismong susundin ang komite. Ibibigay ho natin yung karapatang sumagot sa mga kinatawan po na ito. Dapat ipasa na po ito sa isang independent third-party probe para lang ho maging malinaw na wala ho tayong dapat pagtakpan. Isa rin sa posibleng mapasama sa investigasyon ang campaign donation sa mga mambabatas na masasangkot. Titignan daw kung galing ito sa mga sangkot na kontraktor.
Bukod sa Kamara, sisimula na rin ng Senado ang investigasyon nito sa parehong issue. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta, sa Martes na gagawin ang investigasyon. Sa isang pahayag, aminado si Marcoleta na hindi raw magiging madali ang investigasyon nito, lalo't bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang sangkot dito. Pero inaasahan daw niya ang kooperasyon ng mga magiging resource person at ang publiko. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Arestado sa Pangasinan isang Indian national na nasa notice ng Interpol. Wanted po siya sa Qatar dahil sa umano'y panloloko. At nadiskubre ring nakakuha pala siya ng lehitimong Philippine passport. Nakatutok si John Consulta. You're going with us in Manila. Laking gulat ng 49 anyos na Indian national na ito nang arestuhin siya ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o FSU pagkatapos dumalo sa isang hearing sa Lingayen, Pangasinan nitong Huwebes. Ayon sa FSU, may red notice sa Interpol ang dayuhan dahil sa kanya umunong panloloko sa mga pinanggalingang bansa. Based sa Interpol red notice niya ay wanted siya sa Qatar dahil sa pangloloko niya. Sinasabing nagpapanggap siya na isang businessman or opisyal ng isang malaking kumpanya kung saan nag-o-order siya ng mga electronic gadgets at appliances. Pag nakuha niya itong mga in-order niya ay bigla na lang siyang maglalaho. Pero ikinagulat ng BI ang kanilang natuklasan nang mag-backtrack sa naging aktibidad ng dayuhan mula nang pumasok ito sa bansa noong 2016. Napag-alaman din nga natin na gumagamit na rin siya ng Philippine passport. So dahil nga po siguro nakakuha siya based sa ating research, nakakuha po siya ng late registration kaya po nakakuha siya ng genuine na Philippine passport. May kipag-ugnayan din po tayo sa DFA at sa PSA para malaman po kung paano po siya naka-acquire po nitong Philippine passport. Dagdag ng BI, may nakarating sa kanilang impormasyon na meron ring nabiktimang Pilipino ang dayuhan. Dahil nga po may local case po siya dito sa atin, hihintayin po natin matapos yun at maporosahan siya dito bago po natin siya mapa-deport or mapa-extradite sa Qatar. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang dayuhan na nasa BI Detention Facility sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagbitiw sa pagiging direktor ng National Bureau of Investigation si retired Judge Jaime Santiago. Nakasaad sa kanyang resignation letter na irrevocable o hindi na mababawi ang kanyang pagbibitiw. Ang kay Santiago, mayroon na mga detractor at ibang nakaka-interes sa kanyang posisyon na walang tigil anya sa paninira sa kanya. Nagsimula raw ito noong una siyang mag-hire ng courtesy resignation bilang pagtalima sa direktiba noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Epektibo ang kanyang irrevocable resignation kapag may itinalaga ng kapalit para raw hindi magambala ang operasyon ng NBI. Nagpasalamat din si Santiago sa anyay pribilehiyong maglingkod sa Administrasyong Marcos Jr. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kumuha ng karagdagang impormasyon mula kay Santiago kaugnay ng mga binanggit niya sa kanyang sulat. Kinumpirma naman ng Malacanang na nagsumite ng resignation si Santiago pero hindi pa sila sumasagot kung tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw. Festival mode ngayon sa Davao City dahil sa Kadayawan 2025. At kanina po, ilang katutubong laro ang muling isinabuhay. At mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy! Yes, Pia, ibinida ng 11 ethno-linguistic group ang kanilang mga katutubong laro ngayong araw para sa Dula, Kadayawan. Buhay na buhay ang mga katutubong laro sa People's Park sa isinagawang Dula, Kadayawan sa Davao City ngayong araw. Isa ito sa mga highlights sa Kadayawan Festival. Tampok ang mga laro ng 11 ethnic groups sa lungsod. Isa na rito ang larong aaraw o karang relay ng indigenous people. Kailangang nakapatong ang mga paa sa karang na gawa sa kahoy na magsisilbing paa at magpapabilisan sa pagtakbo. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng laro pero kailangan mong aralin ang pagbalanse bago ito makabisado. Murag may numduman ang mga dula sa mga katigulangan sa una ba nga kanang. Sa kabila ng modernong panahon, nilalaro pa rin daw ito ng kabataan ng tribong Matigsalog. Nakadula gyapon na, ma'am.
among mga kuan. Labi na yung mga araw ana na yung mga IP day sa school, ginadula din nila ni. Kay gusto man namo po din nga mga kuan kanang dili mawala sa mong tribo. Nagpalakasan naman ang mga lumahok sa bubuntog o tug of war. Palakasan ng braso ang larong ito. Mag-uunahan ang magkabilang grupo sa paghila ng lubid. Ang unang makalampas sa linya, ang siyang mananalo. Nagpabilisan din sila sa pagbayo ng palay o tinatawag na bibinayo. May paunahan din na makagawa ng apoy gamit ang tuyong kawayan o tutarengki kung tawagin. Ang mga grupong Moro naman, nagpabilisan sa pagkudkod ng gata ng nyog na tinatawag na kakurkur. Nata sa modern world, tapos focus na tanan sa gadget, very important na i-introduce na to ni balik sa atong mga younger generations. Silang lahat nagkakaisa sa pagpapanatiling buhay ng kanilang kultura at tradisyon sa kabila ng hamon ng modernisasyon. Pia, ngayong gabi nakatakda ang konsyerto Kadayawan. Handa na nga yung entablado rito sa Rizal Park para sa isang selebrasyon ng musika at pagtatanghal. Bukas naman ay matutunghayan ang mga makukulay na float sa pamulak at ang street dance competition o ang indak-indak. Mula rito sa Davao City, happy Kadayawan. Balik sa iyo, Pia. Happy Kadayawan at daghang salamat, Johnny Esteban ng GMA Regional TV.